Magandang umaga po mga kasaka. Kumusta po kayo? Sana po ay maganda ang inyong umaga. Ako po si Shai. At ako naman po si Marvin Sinense. Welcome po sa panibagong episode ng Coffee at Cream kung saan tatalakayin natin ang flood drains o sagip ulan, isang panukalang solusyon para sa malaking problema sa flood control sa ating bansa. Ito ay proyekto ng mga Abengineers at papangunahan ito ng ating guest speaker ngayong umaga. Yeah, so bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga, so nais ko munang batiin ang ating mga officials ng university. So sa pangunguna po ng ating Pangulo na si Dr. Evaristo A. Abella, sa mga Vice Presidents kaya BIFAD, Ariel Mactal, sa ating BPRIE si Dr. Emmanuel Vera Cruz, sa ating BPAA Rabilina Velasco, at sa ating VP for Business Affairs si Ma'am Karenina Romualdo. Yan. So, Yan, good Yan. morning po. Good morning po sa Binabati ating po lahat. namin kayo. so ngayon po ay makakasama po natin ngayong umaga ay hindi na po kaiba sa atin, no? So yung iba sa inyo kasi siguro ay kilala na siya. Siya po ay dating pangulo ng Central Luzon State University. So nag-serve po siya ng mga 8 years, no? Tama yun, no? 8 years. So, simula 1998. So, siya ay naging pangulo ng Central Luzon State University. And bago siya maging pangulo, siya ay naging administrator ng National Irrigation Administration. And naging assistant secretary din siya ng Department of Agriculture. And sa ngayon ay isa siyang aktibo na miyembro at advisor ng Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineer. And ngayon, bilang isang magsasaka, siya ngayon ay pangulo ng UMANE or yung utak ng magsasakang Nueva Ecija. Yan, na tumutulong po sa ating mga magsasaka sa ngayon. So, ngayon po ay pinapakilala ko na po. Let's welcome ang ating panauhin ngayong umaga, Dr. Rodolfo C. Ondan. Ayan. So, good Ayan. morning, sir. Good morning po, Morning. Sir So, Undan. Kasi inyo lahat. So, bago po natin simulan ang ating talakayan, meron May po ba kayong gustong gustong batiin? Yan. Ibig ko lamang batiin itong mga kasama kong inhinyero sa buong Pilipinas. Philippine Society of Agricultural and Biosystem Engineers na pinamumunuan ni Dr. John Paolo Sakdaran, taga si LSU rin yan. At saka itong mga kasama natin sa UMANE, na itong mga opisyal at kasama natin sa nangunguna sa papaganda ng ani sa Nueva Ecija at tumutulong sa mga magsasaka para sila rin ay maging maganda ang kabuhayan. Yan, bago po pala tayo tumungo doon sa mga katanungan ni Miss Shai, no? Yung pong, nung panahon po kasi ni Dr. Rodolfo Ondan, nung presidente po siya ng CLSU, ay naitatag po itong PhilSCAT, no? Ngayon po ay CREAM na, no? Yung PhilSCAT po ay nagsimula nung 2001. Yan. And mag-anniversary po siya March 20 nung naitatag, no? 2001, March 20. So, malapit na. So, saktong-sakto 25 years yung silver anniversary po ng ating ng PhilSCAT, ng ating center. Yan. So, so magsisimula na po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. So, Shai. So, ayun nga, sir. Ito nga po ang tanong ng karamihan. Actually, ako din po ay curious sa topic na ito. Ano nga po ba, sa madaling salita, ang Project Flood Drains? Ang Project Flood Drains ay yung tinatawag nating pagkontrol ng baha at tagtuyot sa pamagitan ng mga pagsahod ng ulan. Pupunin natin yung mga ulan upang hindi makabaha. At the same time, magamit yung tubig na ito sa productivity. At ito ay panukala nitong mga kasama natin. Sa pangunguna ko, may 10 expert ng CLSU na tinawag ko. Kasama naman si Dr. Marvin Sinense at saka yung mga 10 pa, yung core group na tinatawag, upang tignan kung paano tayo makakatulong dito sa flood control. Kasi pumutok yung flood control nitong isang taon
katakot-takot na ah, yan nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Pero dapat, sabi ko, dapat ilagay natin ang tamang pera sa tamang bulsa. Hindi doon lang sa Manila o kaya sa mga babang lugar lalagay ng pera. At siya rin nga, naisip namin na dapat sagipin ang ulan, hindi pabayaang umagos sa dagat at gamitin ito para sa pag-productivity at itong mga ilog natin at itong mga water system natin, surface water system, ay magkaroon ng magandang tubig na hindi kinakapot ng tubig. At yun ay hindi lang sa flood control makakatulong, kundi makakatulong din sa productivity at the same time sa ecosystem natin, sa environment and ecosystem. Yeah. So, solusyon pala ito sa baha dito sa ating bansa, no? So yung mga nakita niyo yung mga pangalan ng mga nandoon kanina Pinas. So mga water resources expert yung mga nakalagay doon, no? So bale anong kaibahan nito, sir, doon sa 'di ba may mga flood control projects tayo ngayon, no? So ano ang magiging kaibahan nitong flood drains na to sa mga ginagawa ng flood control projects ng ating gobyerno? Ang kaibahan nito yung ating proyekto ay nakafocus doon sa agricultural lands. Kasi ating agricultural lands ay nangangailangan ng tubig, patubig, at pag-awas ng tubig para noon magkaroon ng magandang productivity. Alam nyo, yung Pilipinas ay merong 30 milyong hectares na buong Pilipinas. 7,600 plus na islands. Watak-watak tayo archipelago. Pero yung mga yung ating mga islands na yan ay merong mga sarili-sariling mga ilog. Kaya diyan ay umuulan at sa buong kapuluan, lalo na kung may bagyo, dapat yung tubig na ito ay masalo natin, maitago natin sa dapat pagtakuan dahil sa reservoir, yung mga iba pang dams and reservoir and other small water impoundments at para makatulong sa ating pagsasaka. Kaya nakatuon ito dito sa ating palayang. Sa areas na 30 million hectares, 1/3 ng ating land is 10 million hectares is agricultural lands. Talagang identified na agricultural lands. Ang ibig sabihin, kaya tayo agricultural country. Kasi 1/3 ng ating bukid, ang lupa ay agricultural lands. Pero halos kalahati noong 10 milyon na yon ay tinatamnan ng palay. Merong irrigated at rainfed. Mga 4.7 million na hectares na tinatamnan ng palay. Pero ang napapatubigan lang sa irrigation system natin ay mahigit na 2 milyon lang. Kaya halos mahigit 2 milyon pa ang dapat mapatubigan. Pero nagkakaroon tayo ng problema. Maganda ang ulan, pagkatapos tama lang yung tubig na dumarating, pero hindi natin ginagamit para doon sa magiging productive yung ating mga lupa. Kaya priority, dapat ang tubig, pagtunan natin ng pansin. Ayan, sir, makikita po talaga natin na maganda po ang vision ng flood drains. Pero sir, paano po ba natin to isasagawa? Saka po, gaano po katagal yung po ng flood drains? Ngayon, nakita natin na ang goal natin dyan, yung ma-harvest itong, mahango itong
lahat ng ulan kung hangga't maaari sa upstream and upstream. Yung upstream ay yung mga bundok, mga hilly areas, at saka doon sa midstream, yung mga uplands and lowlands na maiambak natin itong tubig neto sapagkat itong tubig neto ay dumadaloy rong pagka mabilis ang daloy, napupuno kaagad yung sa ibaba. Kaya dumadami yung tubig sa ibaba, doon nahihirapan na ang mga sa ibaba na tungkol sa baha. Kaya nakikita mo, dahil 1 linggo na, binabaha pa sila. Dahil hindi natin pinipigil. Kung pinipigil natin yung mga ulan na yan doon sa itaas, sana hindi sila babahem. Ang nangyayari, yung ating gamot sa flood control and drought, doon sinusolusyonan sa ibaba lang. Kailangan whole basin, yung river basin na yan, full, titignan natin buong buo. Pipigilin natin, magkakaroon tayo ng dams sa mga bandang itaas, big dams, small reservoirs, and other kind of dams and detention facilities para dito mailagay itong tubig nito, maipon, at yan, yun ang pag-ipon na yun, mababawasan ang flood sa baba at magkakaroon tayong tubig na para sa patag-araw. At yun, wawala ang drought rin. Kaya double purpose, triple purpose pa nga. Dahil yun, yung ecosystem natin, environment, kung laging may tubig ang ilog, nagulat tag-araw, yun ay mabubuhay yung mga ecosystem na pa natin. Mga biosystem, yung wildlife na ating sa tubigan. Yun pala siya, So naintindihan mo na. So yung imbis na yung tubig ay maging tubig baha, so iipunin natin yon para maging source ng irrigation para sa ating mga agricultural lands. Yun. So yun lang yun. Ay, yun ang sikreto. Tingnan mo, pakikita natin na ang lupa, ang earth natin, kung titignan mo, ang report ng US Geological Survey, ginamit niyang, 71% ng lupang covered ng earth ay tubig. Ay di 29% lang yung earth. Kalupaan. Bakit tinawag na earth? Dapat pala ang ating planeta ay tubig. Water. Pero, andun tayo, sapagkat ito ay hindi naman tayo pwedeng manirahan sa tubig, kaya siguro tinawag ng mga tao yung earth dahil andun yung mga kalupaan. Pero, nakita nyo, 29% ang earth, 71%. Karamihan, Tubig. Pero, tubig alat karamihan sa dagat. Ang fresh water lang 2.5%. 2.5% o 2.5% of this water is only fresh. At karamihan pa ng fresh water ay ando sa Antarctic Pole, sa North Pole and South Pole at sa ato sa mga malamig na lugar nakatenga sa yelo. Samantalang ang tubig na lang sa surface, ilog, yung mga reservoir at saka yan, 1.2% lang. Ang sikreto, yung karamihan ng tubig na fresh water nandun sa, yung 30% nandun sa groundwater. Kaya yun, gamitin natin yung sikreto na yun para makita natin, dapat pala, pag umulan, dapat pala, para hindi bumaha, lahat ng tubig ulan ay pumasok sa lupa. Kung mangyayari yun, walang babahain. Pero hindi naman practical yun dahil hindi naman papasok lahat yun dahil merong malalakas na ulan na hindi kaya na saluhin ang lupa kaagad. So ganun pala, kung maibabalik lang natin yung mga tubig ulan sa ating groundwater ay walang excess water na runoff, So walang tubig Yes, na oo. magkakaroon ng baha.
Yan. Saka sir, meron akong tanong, curious po ako. Kasi napaka-promising po talaga ng flood drains. So, when it comes to budget po, gaano po kaya kalaki po yung magagastos natin para po maispatuparan itong flood drains na ito? Depende yan sa solusyon natin. Dahil yan, tinignan ko ito, nagkaroon tayo ng tinatawag na comprehensive solution dito sa ating we look at the entire basin. Kaya nakita ko na dapat maging physical or infrastructural ang solusyon at ikalawa ay yung non-infrastructural solution. Ano-ano ang physical or infrastructure solution? Yan. Dalawa yan. Ngayon, ito, tatlong bagay ang solusyon nito. Ito ay very, very important. Ang solusyon ay above the ground. Paano mo maiipon ang tubig above the ground? Yan, may quiz pa pala dito. Yan. Ayan, Sa ating comment May quiz. section. No. Ayan. Ganon. Comment lang po kayo dyan sa Oh, baba, yan. babasahin natin. Ayun, ngayon, meron tayong tinatawag na watershed management. Ang Yun. ating kabundukan ay full of forest. Pero, kinakalbo na nila, illegal logging, mining, etc. Kaya, nauubos yung ating punong kahoy. Ang punong kahoy ay tumutulong na mag-conserve ng tubig. Pagpatak ng ulan, hindi agad pupunta doon sa lupa yung babasain muna yung buong forest hanggang sa ugat bago pumunta sa lupa. Kaya kung punong-puno ng forest itong ating kabundukan, ay doon pa lang ay may ipon na yung tubig na pupunta doon sa ilalim ng lupa. Ikalawa, ang ating mga bahay, karamihan yero. Paano may ipon ng tubig sa above the ground? Maglagay ka ng tangke doon sa inyong bahay. Para pupulutin mo, Sasalukin yan. sasalukin mo yung tubig ulan at pwede mong gamitin para sa pagdilig ng halaman, paglinis ng sasakyan, linis ng CR. Hindi na natin hindi tayo kakatok. Naliligo tayo kakatok tayo dahil tubig, dahil walang tubig. Samantalang binabahayo sa baba. What's an irony? Samantalang meron tayong tubig ulan na magagamit na masasahod nating libre. Yung on the surface of the ground, on the surface of the ground, yun na yung sinasabi ko. Yun na, ang big dams and reservoir, kagaya ng Pantabangang Dam, yung Magat Dam, lahat ng karamihan ng mga 18, merong 18 tayong malalaking river basin na kung saan, bawat isa ay meron ng malalaking dam. Merong Pantabangang Dam, San Roque Dam, Binga Dam, yung mga panayak, Angat Dam, halos nalagyan na ng mga dams and reservoir. Pero, doon sa ibaba, medyo ibaba, meron pa tayong dapat na gawin. Yung ginagawa na small water impoundment, mas maliliit na sa dam na yan, at saka small farm reservoir, mga farm ponds, mga spring ponds, yan ay lahat ay nakakaipon ng tubig. At yan ay kasama doon sa on the surface na pag-iipon. Ngayon, below the ground naman, paano maipon below the ground? Meron tayong matutulungan natin na pumunta below the ground using, alam mo ba, na naglalagay tayo ng puso, tube wells, shallow tube wells. Yung shallow tube wells, alis na tayo ng tubig, alis ng tubig. Pero pwede rin natin gamitin yung tube na yan, pagkatagulan, pumasok yung tubig sa loob. So, pabalik naman. Babalik naman. Recharge, Discharge sa araw, recharge sa tagulan. Kaya,
parang wala tayong problema. Kasi pagka naubos yung tubig mo sa Tagaraw, merong recharge sa Tagulan. O, tutulungan natin sa pamagitan ng shallow tube wells, deep tube wells, open case, open duct wells, at sa ibang paraan. Yung mga loans natin, kaya yan, lalo na sa Metro Manila, karamihan simentado na. Karamihan, ispaltado na. Ang gusto nila yung buong yard nila sinisemento. So ano lang, saan pupunta yung ulan? Sa kanan. Kaagad pag ulan, kaagad magiging bahana. Kasi may ipon yan. So, yung tatlong klase na yan, ng pag-iipon ng tubig, kung yan magiging comprehensive na maipapasagawa, malaking magagawa para maiwasan ng baha, maiwasan ng tagtuyot, at makatulong itong tubig na itong ulan na libre, free, gift from heaven na magamit natin sa productivity, ay hindi tayo mag-import ng bigas. Yun, so nabanggit ni Sir yung mga solusyon, no? So mukhang hindi lamang ito isang LGU lang ang may responsibility or ilang government agency lang yung mga dapat na mag-manage nitong ating flood control, no? So yung yung mga individual mismo ay meron ring contribution doon sa pag-control nito. So ano nga bang ahensya ng gobyerno, Sir, ang pwede nating i-tap? Tumpak ka dyan, Doc, Marvin, kasi at siya kasi ito dapat tulong-tulong. Lahat halos ng mga nilalang dito sa ating Pilipinas magkaroon ng appreciation na ito pala, libreng tubig. Binigay ng Panginoon. Gustong-gusto lang ang tubig sa atin, pero hindi natin ginagamit. Kaya kailangan sa bundok, meron tayong Department of Environmental In natural Resources. Environment and Natural Resources. Ang Department of Environment and Natural Resources ay nangangasiwa. Sila ang nangangasiwa ng mga river basins. Ang river basins ay 18 major river basins. Pero merong 421 small basins from 20 40 square kilometers ang liit hanggang sa 25 square kilometers ang laki. Iba-iba yun. 421. Yun ay ang namamahala ay DNR. Kaya kung gagamit ka ng ilog, ay makikiram mo muna sa DNR. Pero nagdaan din yun sa probinsya. Ay di, yung DILG, LGU, ay may-ari rin yan. Dahil yun, nagdaan sa probinsya ng Nueva Ecija o Muñoz, ay yung may-ari yun, kasama yung may-ari doon na mga ngasiwa, yung provincial governor at saka mayor. O LGU. hanggang sa barangay. Yeah, LGU. Ngayon, ano bang gamit ng ilog? Ang ilog ay major na gamit para sa irigasyon, patubig, agrikultura, para sa energy, pag-produce ng energy, hydropower, at para doon sa domestic water supply, sa mga inumin, paligo, etc. Yung major na yon, tatlo na yon. Ayun, sinong involved doon? Hindi ang involved doon, na DOE. Department of Energy. Department of Energy. Energy, Department of Interior and Local Government, Department of Agriculture. Yun. Ano yun? Pero sasabihin natin, bakit ano pa bang department ang kailangan? Yung Department of Agrarian Reform. Kasama rin yan. Ay yung Pag-asa. Kasama din. DOST. Yung Pag-asa at saka yung mga mapa ng mga terrain ng ating lupain, sa NAMRIA, DOST rin yan. Kaya DOST kasangkot. Para yung DepEd at saka yung CHED. Kasama rin ba? Kasama din. Yun ang nagpo-produce ng yung mga tao na dapat din makakaalam nung gagawin, yung CHED na yan,
na nagpo-produce ng mga agricultural engineers, ng mga agriculturists, ng mga ibang tawag. Yan tulong-tulong. Kaya sa pangkalahatan, makikita natin meron tinatawag na non-infrastructural solution. Yung non-infrastructural, yun naman, anong gagawin natin? Kailangan i-try natin yung mga bata-bata na mga agricultural and biosystem engineers na mga siwa doon sa mga lugar na sakop nila. Kasi meron na magandang balita tayo eh. Yung nagkaroon ng kasunduan ang mga DILG, ang DBM, at saka yung Professional Regulation Board na bawat probinsya ay magtatalaga ng agricultural and biosystems engineers. Kaya bawat probinsya at saka ngayon nakakalat natin ating mga agricultural and biosystem engineers. Ang target ay 5,000 ang ikakalat. Bibigyan ng items. Sa buong Pilipinas. Sa Pilipinas. 16 regions. Yun ang lakas. Yun ang lakas natin, yung agricultural and biosystem engineers, na yan ang magiging key actor ng mga mamumuno para doon sa mga lugar-lugar para mabilis ang pagsalo sa gitnang ulan. So, yun pala, no? So, lahat pala ay kasali dito. May mga responsibilidad tayong lahat para sa pag-control ng ating yun sa flood control system natin, no? So, yan. Nabanggit kasi ni Sir yung kanina, pinopromote natin kasi yung abeng. Yung nabanggit ni Sir yung sa isa doon sa dapat ay na ma-enter sa picture ay yung Agricultural and biosystem engineers. Yeah. Kasi yun ang mangunguna. Magiging implementing and coordinating and collaborating doon sa bawat area ng buong Pilipinas. Yun ang mangangasiwa para doon sa iba pang mga ahensya na tumulong na maksagip ng ulan. So ngayon naman yata Sir, meron na tayong batas tungkol sa yung agricultural and biosystems sa law. So yun na po, meron na tayong mga ABE sa mga local government. So meron ng mga nagsiservisyo sa ating mga magsasaka ngayon. Ang sa Department of sa MAU. Oo, ang mga agricultural, professional agricultural and biosystem engineers, magsimula pa sa 1965 hanggang ngayon, meron ng mga 14 to 15,000 professionals. Ito, sabihin mo na lang, abroad yung iba, at saka medyo natigok ng konti. Kasi meron pa hindi bababa sa 10,000 na active na pwedeng magamit, mauna, na nakakalat dito sa buong Pilipinas, na yan very critical kasi ang agriculture and biosystem engineers kakaiba. Itong engineer nito, pinagsama yung mga engineering disciplines at saka biology, mga kaalaman para nun mga siwa sa infrastruktura na mangangalaga, hindi lamang magpapaunlad ng pagkain, hindi lamang magpapaunlad ng enerhiya at saka sa tubig, kundi yan ay maaalagaan nila ang mga nabubuhay. Hindi lang tao ang nabubuhay. Mga animals, lahat ng halaman, lupa, tubig ay merong microorganisms. Karamihan ay helpful microorganisms na dapat pangalagaan para yung ecosystem at environment na yon ay magiging hindi tayo lagay ng gamot, kundi yun ay maalagaan na yung ating katubigan ay hindi maging lason, karoon ng madumihan. Yun. So balik tayo dun sa ating topic ngayon na flood drains. No? So kung halimbawa man ito ay mabigyan pansin ng ating gobyerno. So kung i-implement ba sir natin ito, ilang taon ang inaasahan natin para tuluyan ng mabawasan yung ating pagbaha dito sa Pilipinas? Sa short term, bibilang tayo ng mga 5 taon. 5 taon at long term, mga 10 years.
Sa unang taon, yan organizing na natin yung mga tauhan natin yung collaborating at saka mga panayan, yung mga you should be in place. Kasi ito yan dapat integrated and coordinated, holistic, scientific ang approach, hindi pabara-bara lang, at may pinagbabasihang science itong ating ginagawa. At ito ay nagkakasundo itong mga ahensya na ang tinutungo natin, ginagawa natin ay pare-pareho, hindi yung kanya-kanya para iwasan yung doble ang gastos. Kaya yung ating request doon sa bawat gagawin natin ay meron tayong nilagay na kung saan manggagaling ang supportang fund. At so, kung mabibigyan tayo initially ng fund na bumuo yung organization natin na para magpapalakad na ito, ay sisimula na tayo. Una-una, yung organization ng bawat region ng mga ag-engineers at saka yung pag-train. Dalawang klase ang training. Ang training ay tungkol sa yung maintindihan nila ang konsepto ng flood drains, principles and practices of flood drains sa Gipuluan. And then, yun naman, yung public education, lahat dapat maintindihan yung appreciation ng tubig. Kasi, ang nangyayari sa ating ngayon kung nakakita tayo ng tubig, anong ginagawa natin? May napatay na pusa, hit sa doon, sa tubig. May basura. May basura, init sa tubig. Kumain ka ng mais, init sa tubig. Lahat ng mga basura at saka yung mga gusto niya ating itapon sa tubig natin itatapon Yan dapat mapigilan natin. Yung habit na yan, hindi tapunan ng yung Di basurahan. hindi basurahan. Ang may isip yan tubig nagkukomplain yan pero hindi makakomplain kasi alam nyo, yung ilog at saka mga tributaries, meron tayong kilala na yung artificial intelligence Pero sasabihin ko sa inyo, merong natural intelligence. Yung tubig ay may natural intelligence. Bakit? Pagka bumagsak yung ulan at hindi nasipsip ng lupa, anong gagawin ng ulan? Ando sa itaas. Bababa. Hahanap ng daan. Yung daan na yon, igagawa siya. Kung malambot yung lupa, yun lang, mga malambot na lupa, susundan niya yan. Kung matigas, niliko siya. Kaya walang ilog na straight Hinahanap niya yung Puro paliko-liko. Pero ang gumawa noon, in time, ang gumawa lang ay tubig. Hindi natin tinuruan. Pero nakarating ng Metro Manila, yung Pampanga, yung Pampanga River, sa itaas, hindi natin tinuturo yun, pero natural intelligence niya. Ngayon, dapat, yung ginagawa niya, magkaroon na yung appreciation. Yung ginagawa niya. Dahil lahat ng nagdayatanan niya, pinapatubigan niya yung paggas ng tugan, nagkakaroon ng hydroelectric plant, nagkakaroon ng tubig sa plant. Lahat ng mga naliligo sa ilog, tao, kalabaw, lahat ng plant, umiinom doon. Pagkatapos nagbabangka ka pa, nangingisda ka doon. Ang daming gamit ng ilog. Pero hindi natin naintindihan na mas meron pang maganda na pakinabang sa ilog. Ginawa ng tubig. Ano yun? Dinurog niya yung mga bato, rocks, at ibinabani niya at ginawa niyang buhangin. Dinurog niya. Wala tayong development sa buong Pilipinas kung walang ilog. Dahil lahat yun, ang pinagkukuha na ng infrastruktura na ginagamit natin sa bahay at sa mga ibang infrastruktura ay galing sa ilog. Napaka-importante itong river basin.
So yun, no, narinig natin, dapat lamang ay yung mga effort ng government, yung mga projects, mga research activities na ginagawa natin, dapat ay consolidate lang para magkaroon tayo ng isang programa na tutugon talaga dun sa ating problema dito sa agrikultura. Ayan. Yan. Saka, shout out din po sa ating 31,000 viewers. 31. Wow! Ayan. Pwede na din po tayong mag-drop ng questions para sasagutin po ng ating guest speaker. May mga tanong. Yan. Kung may mga tanong kayo, i-type nyo lang sa ating comment section. Ayan. Yes, ayan. Shout, ay sir, Yan, sige sige, po sir. sir. Babatiin ko na yung radyo natin, Gimba. Kasi Yeah. regular ako sa usapang magsasaka doon. At nalalaman nilang gagawin natin itong flood drains, itong sagip ko lang, na isang Yeah. proyekto na makakatulong sa buong Ayan. Pilipinas. Shout out sa radyo natin, Gimba. Ayan. So, shout out din sa Sages sa Pisabe. Ayan. Sino ba yung mga nanonood dyan sa Sages? Yan, si Jade Rosete. Ayan. Mukhang estudyante ko yata yun Mukhang sumisip-sip Pwede. City Agriculture of Angeles City. Ayan. So, magandang umaga po sa ating mga kasama dyan sa Pampanga. Pati na rin po si Aliyah de Guzman from CLSU Atmos. Atmos is the Atmos At- sa ating BS Meteorology dyan sa CLSU. So, magandang umaga sa ating lahat. Papatiin ko na rin na yung aking katulong na tumutulong sa akin sa pagprepara ng ating mga ginagamit sa ating papeles, si Baby Jane Calixto. Laging nakatulong Yeah. niya. Tapos tutulungan niya ako sa aking mga ginagawa. Kasama si Rodian Nicole Calixto at si RJ Hundan. Yeah. So, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-aalalay at pagsuporta kay Dr. Rondan. Ayan. Dahil sa inyo ay hanggang ngayon ay malakas pa rin. 58. 58 na daw siya. Batang bata. Ayan, wag po kayong mahihiyang mag-drop ng questions sa ating comment section. Yeah, so sumasarap na yun yata ang ating kwentuhan. Meron ka pa bang katanungan, Miss Shai, sa ating kay Dr. Rondan? Ayun, napakaganda nga po ng naging discussion natin. Kaya nasagot na din naman po yung mga tanong ko ni Sir kanina. Yan, so sa ilang sandali po ay magbabasa na po tayo ng ating mga questions dun sa ating mga audience na nakikinig ngayon. So meron na ba tayong mga sample questions dyan? Yan, Yan. puro mga bati pa lang po muna. Yeah, so binabati ko rin yung sa Barangay Licaong, yung Licaong Elementary School, lalong-lalo na doon sa pinakamagandang teacher po ng Licaong Elementary School. Ayan. Kuman, binabati ko rin yung mga taga-Bibiklat. Yan isang pinakamalaking barangay sa Aliaga, Nueva Ecija, ang Bibiklat. Ay doon kami galing. Ang unang tatlong inhinyero agrikultura na pumasa noong 1965 ay galing doon sa Bibiklat. Galing sa CLSU. 31 lang kami pumasa. Pero tatlo galing sa po yung isa. Yeah. Yung dalawa as estates na. So sumikat yung Bibiklat hindi lang dahil sa taong putik kundi dahil doon sa tatlong agricultural engineers na yon. Ngayon, meron pa po meron na pong sample ng solar-powered irrigation dito sa Bibiklat na ginagaya ko yung ginagawa natin sa CLSU. Kasi nga napakamahal na ng diesel ngayon, ng mga fuel, no? Yeah. Kagabi, naglibot ako, wala akong mapagpakargahan ng diesel. Oh. Ayan, meron na po tayong question mula kay Aliyah Margaret Reyes. Maaari po bang magkaroon ng conflict sa paggamit ng tubig kapag mas maraming sektor ang nakikinabang dito? For example daw po ay agriculture, domestic, industry. Lagi na merong conflict. Yan ang tawag na competitive. Kanyan nag-aagawan yan. Dahil lalo na yung mga countries na
dinadaan ng ilog, ano ba? Like one of the longest river, yung Nile River. Mm. Yung Nile River, magmula sa Uganda hanggang doon sa Egypt. Ilang countries yung dinaanan, yun nag-aagaw ng tubig. Kaya may conflict of interest, laging may competition. Kaya kailangan ugnayan yung MWSS, yung NIA, yung BSWN, yung NAPOCORS, or ayan dapat nag-uusap para doon yung naghahatian tayo ng ng tubig para sa pangailangan. Alam ba nyo na yung agrikulturang pinakamalakas na gumamit ng tubig? Wasteful. Kaya yung ginagawa natin sa CLSU na maging efficient, matipid na pamparaan ng paggamit ng tubig ay kailangan sapagkat yung sa dulo ay hindi nakakakuha ng tubig dahil yung medyo greedy ng konti sa unahan ay hindi pinawawalan yung tubig. Kaya So, yan. So yun, kung magkakaroon man ng conflict, kung naman, ayon sa ating water law, domestic muna. Kung halimbawa mamimili kung sino unahin, sino sasagipin? sino sasagipin, siyempre domestic water use muna. Ayan. So, Kaya yung power ay yung tinatawag na food, production of food, production of energy, and water. Yung water na yan, yung sa inumin, yung tatlo na yan, few, F-E-W, few. Yun ang mga importante ngayon na sasagapin itong ating sakit. so nanonood din sa atin si si Aya Panuyas. Yan. Si Aya, yun ang Binabati na rin. yun ang nagkabit ng aking solar power Yeah. dito, yung full advantage Yeah, full Philippines advantage. International. Yun ang nagkabit ng aking model na si Aya. Aya. So binabati na rin natin si yung kasamahan niya sa full advantage, si Dr. Bernie Bernie Tadeo. So, Ayan ang mga So, malalaking proyekto nila sa solar power. yan. So, Good morning po. Ito, may panibagong question na naman po mula kay Romeo Calma Reyes. Magbabago rin po ba ang cropping patterns ng mga magsasaka kapag naging mas predictable ang supply ng tubig dahil sa sistema tulad ng flood drains? Dapat magbago rin kasi yun dapat yung lupa ay kailangan kung maaari iba't ibang ang tanim dahil baka yung lupa lahat hinuhugot yung nutrients. Meron ding mga halaman na nagbibigay ng nutrients. Halimbawa yung munggo, leguminous plants, yung munggo, mga beans na yan, dapat isasalisi yan para nun maging fertile yung lupa. At saka, pagkasagana na tayo sa palay, sa bigas, mag-export na tayo, pero kailangan natin yung balance na pagkain. Na kailangan natin ng mais, kaya kailangan natin ng sorghum, kailangan natin ng sibuyas, mga bawang, luya, lahat ng mga vegetable. Lahat na yan dapat pantay-pantay yung presyo na hindi mahal at hindi mura na makikinabang ang mga magsasaka. Kaya dapat mayroong diversified cropping na tinatawag na pagkahali-halili doon sa lupa natin yung mga halamang kumakain ng nutrients at nagbibigay ng nutrients. yan. So, napaka-importante talaga ng tubig kasi kung walang tubig, walang kasiguruhan na ikaw ay makakapag-produce ng halaman. Yan. So, Ayan, baka may mga questions pa po ang ating community. Huwag lang pong mahihiyang mag-drop ng questions po dyan sa comment section. yan. So, baka magtampo yung mga taga-College of Engineering sa aming dekano, si Ayan. Dean Roy de la Cruz. Binabati natin sa Engineer Sir John Sa De La Cruz. tsaka po sa Department of Agriculture and Biosystems ng CLSU sa pangunguna po ni Sir John Paulo Sacdalan. Ayan, nanonood din daw si Sir Jonathan Fabula ng Precision and Digital Sa Agriculture mga Center. Kenya, shout out to sa mga irrigation integrated water resource management workshop 2 na ginaganap ngayon. Kahapon Yun, integrated workshop. ako ang guest yun sa nagsalita at tinalakay ko rin itong flood drain. At
natutuwa sila na meron komprehensibong solusyon tayo dito sa ginagawa nating flood control. So, tama naman pala. Timing na timing pala itong natin na to, yung project natin ng flood drains sa Integrated Water Management Platform. Yung Integrated Water Resource Management 2 workshop. Kasama ako doon pero kasi tayo dito dapat magkaroon tayo ng maikalat natin yung kaalaman na ito kaya importante yung ginagawa natin. Yeah. Ayan. May tanong uli si Giancarlo Ocmefia. Pero parang natanong mo na din to kanina, sir. Ano ang pinagkaiba ng current flood control system sa Ayun. flood drains? Parang nasagot na kanina yan. So, si Mr. Ocfimia, yan. So, Yes. balikan mo na lang yung... Parang sir. mukhang na tayo. Meron pa ba tayong time? Meron pa. So, meron pa ba tayong tanong? Ayan. Ayan. Si Miss Shy po kasi ay medyo shy. Ayan. Babanggitin ko lamang na ang Nueva Ecija talaga, yun ang pinakamalaki. Ito ang rice granary talaga. May tuturing nating rice granary of the Philippines. Meron kaming movement na ginawa nilang convener sa Central Luzon na Save the Rice Granary of the Philippines. Yun, ang rice granary ay yung buong Central Luzon. Pinakamalaki tayong pinanggagalingan ng bigas o pallet bigas sa Central Luzon. At doon sa probinsya na yun, sa mga probinsya ng Central Luzon, ang pinakamalaking nagpo-produce ng bigas ay Nueva Ecija. Talagang tayo ang champion dito. Kaya dapat itong mga magsasaka hindi magkaroon ng presyong mababa sa 20 pesos yung para naman umangat sa mga magsasaka natin. Huwag ka nating kawawain. Dahil 4 na buwan sila, 5 buwan nagkasaka, kung ang makukuha lang ay 30,000 pesos na ganansya, ay hindi makakasa sa 4 na buwan yun. Kaya dapat minimum na 20 pesos per kilo na bigas na palay ang bibili nila na pasa ay yun, makakaluglog na sa mga magsasaka. At tuloy-tuloy silang magtatanim dahil ibig nilang makatulong sa gutom na dinaranas ng karamihan. Ayan. So, medyo naubusan na po tayo ng oras. No? So, yan, napakinggan po natin yung ating konsepto ng flood drains na pinamumunuan po ng ating mahal na dating Pangulo ng CLSU, Dr. Rodolfo C. Undan. So, napakaganda nung kanyang so, nakita natin yung kanyang wisdom. Although si Dr. Undan kasi nagsilbi rin siyang professor sa CLSU. And 5 years. yan, matagal, no? And nagsilbi siya sa national government, nagsilbi siya sa National Irrigation Administration, and ngayon ay isang magsasaka. Kaya napakalawak na nung kanyang experience, no, doon sa kaya yung wisdom niya kailangan nating makuha para i-implement, no. So, Sa shout out lang natin ito, kapitbahay natin, itong PhilMec. yeah, PhilMec. Post-harvest and mechanization dahil andito yung mga kasama nating mga aminyero at mga agriculturist na talagang tumutulong sa mechanization din sa buong Pilipinas. Lalo na si Engineer Andy Tuates. Andy Tuates na yan ay very active na namumuno sa bioprocess engineering. Kaya ang mga inhinyero dito sa Pilipinas ay maraming nagagawa. Hindi lang lamang sa patubig, sa power and machinery, sa crop protection, sa processing, hydroponics, sa precision agriculture, what have you, solar power irrigation, kadami ng solusyon ay ang pinanggagalingan ay ang utak ng Pilipinas sa agricultural and biosystem engineering. Kaya, so baka batampo yung binati mo yung PhilMec, batiin na rin natin ang Rice. PhilRice, Sa kanya na Executive Director, Sir Jan. Fruit and Vegetable Seed Center, Philippine Carabao Center,
Tampo. Okay, so Ayan. Siguro naman ay aware ang lahat sa flood control issues at ayaw naman nating maulit yon. Kaya tayo gagawa ng mga bagong proyekto na talagang pinag-aralan at hindi basta-basta lamang. Pero bago natin tapusin ang episode na ito, pinapaalalahanan ko lamang po ang ating mga viewers na magsagot ng evaluation form upang makakuha ng certificate para sa episode na ito. At para manatiling updated sa mga bagong balita at proyekto ng CRIM, maaari nyo po kaming i-follow sa aming social media accounts sa Facebook at YouTube. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga supporting organizations, Society of Agricultural and Biosystems Engineering Students, Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers, CLSU, CLSU Junior Marketing Association, at CLSU Atmospheric Society. Ayun, sir. Thank you so much po, Sir Undan, sa napakagandang topic natin ngayong umaga. At thank you din po, sir, sa pagsama po sa ating episode ngayong umaga. mukhang magbabago na ako ng karir. Ayan. Kami ni Sir, magbabago. Tapos, Yung panguling yan. kwan na lang natin, itong mga ginagawa natin, sagot to sa mga national issues na problema ng flood control. At ito ay sagot para sa yung makakatulong sa ating pang-agrikultura. Ngayon, dapat ang problema natin, naubos na nata yung pera sa flood control. Kailangan natin umpisahan itong proyekto na ito kung nalalaman nating makakatulong. Dapat hindi tayo maghinayang na maglagay ng pondo para yun ay tuloy-tuloy na maisagatuparan. At nandito naman ang mga tauhang agricultural and biosystems engineers na handa na i-implement itong ating mga ginagawa na ito at yung collaboration sa mga ibang agency. Sa ganong paraan, maiiwasan natin itong problema na marami tayong utang, mag-import tayo ng number one importer tayo ng bigas, panghuli na, pang-apat na lang tayo sa Asian sa development, hindi nakaka-contribute yung ating agrikultura sa gross domestic product, at yung mga tauhan natin magagaling, umaalis, naghahanap ng trabaho sa labas, samantalang ito ang dapat gawin na magbibigay ng trabaho para sa ikabubuhay natin, na hindi magsasakripisyo sa labas. Ngayon, nagbobomba sa Wala tayo pag Kaya sana marinig tayo ng ating mga kinakaukulan na mabigyang pansin yung pondo na kahit katiting lang, bakit yung 1 billion ba na bubuhos mo para makahango tayo sa ating kahirapan at maghihinayang kayo. Dapat tulungan nito Yes, sir. ng ating gobyerno. Yan. So, dapat ay sama-sama tayong magresolba ng problema ng ating bansa. So, hindi lamang inaasa natin sa iilan. Salamat sa Salamat. Yan. po, Doc Marvin at Sir. Asya. Yan. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Maraming salamat po sa pagtutok. Ito ang Coffee at Cream. Agri-kwentuhan Ulit. Ayan. Kasama natin si Sir. Ito ang Coffee at Cream. Agri-kwentuhan na papanahon at kapupulutan ng impormasyon. Maraming salamat Maraming salamat. po.